Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagkita tayong muli, ano? Nakikipagtitigan si Taz kay Jerry, ang isa sa kambal ni Nagardo at Snooki. Makulit ang batang ito dahil katulad noon, nakakapit ang paslit sa binti niya at kinakagat-kagat ang kanyang tuhod. Puno na tuloy ng laway ang pantalon niya. Naroon sila ngayon sa pinakababa ng hagdan sa tea house dahil may importanteng pinag-uusapan si Nagardo at Odie sa ikalawang palapag. Chocolate, nanggigigil na sabi ni Jerry, sa kamuling kinagat ang binti ni Taz. Mukha ba akong chocolate? Nayayamot na tanong ni Taz sa bata, habang dumudukot ng chocolate sa bulsa niya. Handa na ako ngayon kaya tantanan mo ang pantalon ko. Inabot ni Taz ang Snickers kay Jerry, na mabilis umupo sa baitang ng hagdan at tahimik na kinain ang chocolate. Ah, iyon lang pala ang makakapagpatahimik sa pasaway na bata. Ang totoo niyan, bumili siya ng chocolate bar dahil alam niyang makakatagpo uli niya ang kambal. Nilingon ni Taz ang magkapatid na Gardo at Odie na kandong ang tahimik lang na si Tom na nag-uusap sa sala sa second floor. Seryoso ang dalawa at dahil hindi naman kalakihan ang tea house, naririnig niya ang bahagyang pagtatalo ng kambal. Kanina, ikinagulat ni Odie nang dumating si Gardo dala ang kambal na Tom at Jerry. Napansin ni Taz ang panlulumo ni Odie na napansin din at minasama agad ni Gardo, kaya noon pa lang ay nagkainitan na ang kambal. Hindi rin naman masisi ni Taz si Odie. Pagod ito nang makabalik sa tea house mula sa sementeryo. Hindi nga rin siya kinausap ng dalaga na nag-request ng katahimikan. Napansin din niyang namumula at namamaga ang mga mata nito. Dala siguro ng pag-iyak, yun siguro ang dahilan kung bakit mainit ang ulo nito. Sino ba ang masisisi kay Odie? Unang anibersaryo ng kamatayan ni Pluto. Hindi pwede, Gardo, tila nainis ng sabi ni Odie. Bakit hindi na lang si Mommy? Yun naman ang plano, di ba? Hindi kaya ni Mommy sina Tom at Jerry. At alam mong ayaw na ayaw niya pati ni Snooki na kumuha ng ibang tao para mag-alaga sa kambal. Naiinis na rin na katwiran ni Gardo. Kaya nag-decide kami na si Mommy na lang ang umalalay kay Snooki. At ikaw naman sa kambal. Bumuga ng hangin si Odie. Gardo, may ginagawa ako. Hindi ko kayang pagsabayin ang pagmamanage sa tea house at ang pag-aalaga sa kambal. Matagal bago muling sumagot si Gardo. Akala ko madali kitang mapapakiusapan dahil mga pamangkin mo naman ang mga batang ito. Umungol ng protesta si Odie. Naku, pakiusap naman, Gardo. Alam mong mahal ko ang mga pamangkin ko. Tumayo na si Gardo. Pasensya na sa abala. Sige, kukuha na lang kami ng yaya. Sandali. Akala ko ba ayaw ni Snooki ng yaya dahil natrauma siya noon sa yaya niya na pinabayaan siya. Nagkibit balikat si Gardo. Wala kaming choice. Hindi kaya ng mommy natin ang kambal. Si Mommy Sandra naman may iniinda na ring sakit. Akmang kukunin ni Gardo si Tom mula kay Odie, pero yumakap si Tom kay Odie. Daddy, sabi ni Tom, saka sinubsob ang mukha sa dibdib ni Odie. Ah, mapalad na bata, sabi ni Taz sa kanyang isipan. Bigla niyang naramdaman ang pagnanais na ibaon ang mukha sa malalim na lambak ng dibdib ni Odie. Ngunit agad din niya iyong sinaway ang sarili. Nagsisimula ka ng magtunog na parang isang hayok na manyakis, pare. Mukhang ayaw niyang umalis, nakangiting sabi ni Odie, habang hinihimas-himas ang buhok ni Tom. Alam mo namang attached siyang si Tom sa iyo, sabi naman ni Gardo. At labis kanyang na-miss. Parati kanyang hinahanap sa amin. Matagal bago muling nagsalita si Odie. Pumapayag na ako, Gardo. Sa akin muna ang kambal hanggat hindi pa pwedeng magkikikilos si Snooki. Seryoso? Oo, sa akin muna ang kambal. Ayoko rin namang ibang tao ang magpalaki sa mga pamangkin ko kung pwede namang ako na lang. May mga katuwang naman ako dito sa tea house. Salamat, masayang sabi ni Gardo sa kanyakap si Odie. Napangiti si Taz. Sa wakas ay nagkasundo na rin ang kambal. Matutupad na rin ang plano nila ni Gardo.
Tara na, paslit, yaya ni Taz kay Jerry, saka kinarga ang bata na tahimik pa rin. Pero ang dusing na ni Jerry dahil sa chocolate na kinakain. Eksakto namang pag-akyat ni Taz ay pababa na si Gardo. Nakakarga na si Tom kay Odie na para bang ayaw nang humiwalay sa dalaga. Daddy, chocolate. Masayang sabi ni Jerry kay Gardo. Ngumiti si Gardo at kinuha mula kay Taz si Jerry. Ang dirty mo naman, baby. Kukuha lang ako ng pamunas, maagap na sabi ni Odie, saka nagpunta sa kwarto bitbit si Tom. Pag-alis ni Odie ay niyaya si Taz ni Gardo sa ibabang palapag ng tea house. Malamang ay may ibibilin ang lalaki sa kanya. Sana maging epektibo itong plano mo, mahinang sabi ni Gardo. Nakapag-distracted si Odie sa ibang bagay, makakalimot siya sa problema kahit paano. Magiging masaya si Odie kapag kasama niya ang kambal, dagdag ni Taz. Mukha namang mahal na mahal ni Odie ang mga pamangkin niya. Naisip ni Taz na ang pinakamabisang paraan para ma-distract si Odie mula sa planong pagpapakamatay ay ang maging busy ito sa ibang bagay lalo na ang pag-aalaga sa kambal. Kung may mabigat na responsibilidad na ibinigay sa dalaga, magiging focus ito at magkakaroon pa ng direksyon. Lalo na kung ang pinakamamahal nitong mga pamangkin ang inaalagaan. Bakit mo tinutulungan ang kapatid ko? Seryosong tanong ni Gardo maya-maya. Nailang na naman si Taz. Nasabi na niya kay Gardo noon na nagmamalasakit lang naman siya kay Odie bilang kaibigan. Pero para bang may hinahanap pa sa kanya ang lalaki. Hindi niya alam kung ano pa ang gusto nitong marinig sa kanya. Makikinabang din naman ako sa sitwasyon. Kapag gumanda ang mood ni Odie, mas mapapabilis ang trabaho namin. Seryoso siyang pinagmasdan ni Gardo. Kung naniwala ito o hindi sa kanya, hindi na nito ipinahalata. Ikaw na sana ang bahala sa kapatid at mga anak ko. Huwag mo akong pagsisihing nagtiwala ako sa'yo, Taz Devlin Forto. Tumango si Taz. Hindi ko sila pababayaan. Bumuga ng hangin si Gardo habang iling-iling. Papatayin ako ni Snooki kung may mangyaring masama. Mommy! Mommy! Masayang bulalas ni Jerry nang marinig ang pangalan ni Snooki. Nakangiting binalingan ni Gardo ang anak. May pananabik sa kanyang mga mata. Mama at Papa ay mamimiss sa'yo, baby. Magpakabait lang kayo ni Tom kay Tita Odie, ha? Teddy! Teddy! Daddy siguro ang tawag ni na Tom at Jerry kay Odie dahil hindi pa mabigkas ng buo ng kambal ang mga salitang Tita Odie, kaya pinagsama na lang sa isang salita. Bakit, Jerry? Nakangiting tanong ni Odie na kabababa lang ng hagdan, karga si Tom na nakatulog na. Chocolate! Masayang bulalas ni Jerry. Natawa ng mahina si Odie. Sige, bibili pa tayo ng chocolate mamaya. Mamimiss ko ang kakulitan ng batang ito, malungkot na sabi ni Gardo, sa kahinalikan sa noo si Jerry. Dito muna kayo kay Tita Odie, baby. Mamimiss namin kayo ni Mommy. Bitawan mo na siya, Gardo. Baka hindi ka na makaalis niyan, iiling-iling na sabi ni Odie. Bumuga ng hangin si Gardo, saka tumingin kay Taz. Nagkusa na si Taz na kargahin si Jerry na hindi naman tumutol. Bye, baby. Aalis na si Daddy, paalam ni Gardo. Pagkatapos ay si Tom naman ang hinalikan sa noo. Alagaan mo ang mga anak ko para sa akin, Odie. Oo, pangako naman, sabi ni Odie. Dumaan ang takot sa mukha ni Jerry, pagkatapos ay itinaas ang mga kamay na parang humahabol kay Garfield. Daddy! Karga! Dumaan naman ang sakit sa mga mata ni Gardo na parang hindi magawang lumayo sa mga anak. Kita-kits tayo sa susunod na linggo, baby. Nang lumabas ng tea house si Gardo ay nagwala na si Jerry. Umiyak ng malakas ang bata at nasuntok pa sa mukha si Taz dahil gustong magpababa nito. Aray! Masakit, ha? Sa susunod na kabanata, haharapin ni Odie ang unang gabi niya bilang tagapag-alaga ng kambal habang unti-unting nabubunyag ang tunay na epekto nito sa kanyang sugatang puso. Samantala, masusubok ang pangako ni Taz kay Gardo kapag may hindi inaasahang pangyayari na maglalapit sa kanila ni Odie sa paraang hindi niya napaghandaan. Kaya abangan natin,